Ako ba ay isinisilang muli, hindi ko inakalang dalawang diwatang munting nilalang, ang makakapatid sa buhay ng isang kalahating diwata. Ipatawad mo na ako ngayon. Bitawan mo ang kamay ko. Isang pagkakataon lang, patawarin mo ako. Patawarin ka? Sino ka para pagtiyagaan kitang patawarin? Lumabas ka na rito agad. Umalis ka na ngayon din. Huwag mong gawin to. Umalis ka na lang. Huwag mo akong iwan, sige na, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Wala na akong kinalaman sa'yo. Pirmahan mo na itong kasulatan ng diborsyo. Ang sing-sing. Hindi ko nga alam kung patay na itong lalaking to. Kung patay na siya, saka ako makakapagpahinga. Ang tibay mo talagang mabuhay. Hindi ka namatay sa lahat ng... Pero sakto lang yan. Pumirma ka na sa kasunduan sa diborsyo. Simula ngayon, aalis kang walang dala-dala. Para di mo na ako abalahin. Sun Xiaoxiao. 3 taon kitang inasahan. Nabubuhay ka sa pawis ng aking dugo. At ngayon. Yee! Anong buhay ang iniligtas mo para sa akin? Ang sakit ko, pero nasa abroad si Binatabay. Kumuha siya ng sikat na doktor, para pagalingin ako. Araw-araw kang nakatira sa bahay namin. Kumakain, umiinom, naninirahan ng libre. Hindi kita siningil ng upa, swerte mo na yon. Huwag mo nang banggitin to ulit. Tamad kang palaka ka talaga, gustong kumain ng swan meat. Wala kang karapatan na magbuhat ng sapatos. Bilisan mo at pirmahan na ang diborsyo para sa akin. At umalis ka na sa pamilyang Sun. Ah, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa loob ng 2 buwan, ikakasal na ako kay Binatabay, at gaganapin ang seremonya. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka sa amin, para di kami madamay. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Sino ka ba? Di mo ba alam taga-pamilya bay ako? Nais kong humingi ng paumanhin. Kulang po kasi ang mga kwarto sa ospital, kaya mapipilitan po si Miss Jiang na manatili sa dobleng kwarto sa sandaling panahon. Paano naman ang ibang pasyente? Aayusin po namin agad yan. Salamat sa inyong pag-unawa. Ginoo. Ang kwartong ito ay kinuha na ng ospital. Lumipat po kayo roon. Pakiusap, magbigay daan. Ginoo. Magbigay daan po kayo. Ganito ba ang trato ng pangunahing ospital sa Yunsi? Ganito ba ang pag-asikaso sa pasyente? Alam mo bang ito ay mula sa pamilyang Jiang? Nauna ako rito. At may bakanting kama pa. Bakit ako ang aalis? Huwag na lang. Ang prioridad ngayon ay ang paggamot sa aming dalaga. Darating na si Dr. Liu. Congenital cold syndrome. Hindi ko maawat siya ay nabubuhay pa. Mula sa isang prominenteng pamilya. Dr. Liu. Kumusta na ang aming dalaga? Ayos lang si Miss Jiang. Hindi ko inakalang ang mga eksperto ng pangunahing ospital sa Yon City ay puro kalokohan ang sinasabi. Anong sinasabi mo, bata? Sa kagaya mong walang kakayahan. Mas mainam pang magbitiw. Ni hindi mo matukoy ang sanhi ng sakit. Nagkakalat ka pa ng kabulastagan. Sa isang pasyenteng katulad mo, pangahas kang pintasan si Dr. Liu. Alam mo ba, si Dr. Liu ay isang dalubhasang nakapag-aral sa ibang bansa.
Siya ay kinikilalang autoridad sa medisina sa Yun City. Mabuti pa'y magpaliwanag ka ngayon di. Kung hindi ka makakaalis sa ospital na ito. Autoridad. Ganito lang. Ni hindi niya matukoy ang congenital cold. Tapos mag-aastang dalubhasa. Wala ka sa lugar. Ginoo. Saan mo nakuha ang sinasabi mo? Ang mga binitawan mong salita. Hindi na kailangang magtanong. Halatang halata naman. Maaari bang humingi ng tulong para sa kaligtasan ng aming dalaga? Pwede po ba kayong tumulong para iligtas ang aking binibini? Binibini, huwag kayong mabahala. Madali lang sabihin ito. Ang lakas ng loob ng isang pasyente, hindi naman ako nagmalabis. Mas magaling lang talaga ako kaysa sayo. Wala ka sa lugar. Sige, gusto kong makita kung paano mo to gagawin. Kapag hindi mo siya napagaling, kailangan mong lumuhod sa akin. E di umalis ka. Paano kung nagawa kong pagalingin siya? Kahit ano hilingin mo. CJ, wag nang magdaldalan. Mamaya, ikaw ang luluhod sa akin. Ayos yan. Ginoo, anong kailangan nyo? Kukunin ko na po. Isang set ng silver needles, di ba? Kukuha ako ng mga silver needle. Tignan natin ang mga panlilinlang ng tradisyonal na medisina. Ano ba ang kaya niyang gawin? Akala ko pa naman magaling siya, walang epekto pa rin, di pa man nakakabit ang mga karayom, ang yabang na. Dapat pag-isipan mo muna yan kung paano ka luluhod sa akin mamaya. Ito. Hindi ito maaaring mangyari. Nakalimutan mo ang sinabi mo, ikaw ang nakalimot. Mukhang yung mga salita ng otoridad na ito ay mas mababa pa sa wala, walang saysay talaga. Makinig ka, may by family ako na sumusuporta. Wala yan sakin. Wala akong pakialam. Lele. Ang lakas ng loob ni Ethilio kanina. Muntik pang mapahamak ang binibini ko. Hindi tama ang basta ka na lang aalis. Ito, ano ba to? Bilisan mo, nagmamadali ako. Manugang ka lang naman ng mga sun, di ba? Yuko ka na sakit. Mag-ingat ka, baka hindi ka na mabuhat. Hindi mo kakayanin ang kahinatnan. Nagsidilat ka rin. Nabalisa ako ng husto. Nasaan ito? Ito ang bahay ko. Ayon kay Secretary Liu, pagkatapos mo akong gamutin, nawalan ka ng malay. Ikinuwento rin niya ang tungkol kay Ethilio. Para sa kaligtasan mo, dinala kita rito. Liu, nakalusot ng madali ang batang yon. Pabayaan muna nating may utang siya. Mababayaran niya rin yan balang araw. Pwede ka munang manatili dito. Sa pamilya Jayang ako madalas tumigil. Hindi kita gagambalain. Kung ganun na, tutulungan na lang kita. Ano? Noong ginagamot kita kanina, natuklasan kong may 9 in absence pulse ka pa. Hindi ubra sa isang sesyon lang ang kondisyong ito, kailangan ng maraming pagpapagamot. Pero ngayon, sigurado akong kayang-kaya na kitang pagalingin. Pumunta ka sa akin tuwing 7 araw. Dalhin mo rin ang mga halamang nakalista. Siguraduhin kumpleto ang lahat. Na pala. Huwag ibahagi ang resipeng ito kanino man. Kung mali ang paggawa, delikado ito. Ano ng problema? Natatakot ka ba? Kung tingin mo'y mapanganib, pwedeng akupuntura na lang ang gamitin. Ayos lang yon. Pinagkakatiwalaan kita. Nay, Zoe, may nangyari sa tatay mo. Kailangan mong umuwi agad.
May nangyayari sa ating tahanan. Ito ang reserbang susi. Ang card na ito ay may 50,000. Ang password ay 6 na 0. Mahina ang espiritual na enerhiya. Kailangan ko ng mga halamang gamot para gumaling. Sue, makinig ka sa iyong ina. Tama nga, Zu. Si Jibay ay magandang partido. Magaling pa siya sa negosyo. Dapat mo siyang pakasalan. Makabubuti ito sa iyo at sa pamilya. Panalo lahat, di ba? Tigilan na ang usapang ito. Hindi ako sang-ayon dito. Sue, kahit ayaw mo, pwedeng magkita muna kayo. Darating na si Abay. Tay, ayaw kong makita siya. Iba ang pamilyang bai sa iniisip mo. Ano naman ang masama sa pagkilala sa kanya? Tapusin ko muna ang negosyong ito. Ayaw ko siyang makilala. May gusto na akong iba. Sue, Itong bata. anong ginagawa mo? Gusto kong bumalik dito. Bawal ba yun? Handa na ang mga pagkain. Kain na tayo. Hindi ka ba dapat uminom ng gamot ngayon? Siyempre hindi. Bibigyan kita muli ng akupuntura mamayang gabi. Pagkatapos ay maliligo ka sa halamang gamot. Gagaling ka agad. Hindi ka naman yung tipo. Halimaw na nagtatago sa lungsod. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Hindi ba tama yon? Yung karamdaman ko, sa loob ng maraming taon, walang makapagsuri nito. Mga lumang remedyo lang ang gamit ko. Di ako na ang himalang doktor. Alaynan, pwede ba tayong mag-usap? CJ, Pakasal ka na lang kaya sa akin. ano? Huwag kang magtanga-tangahan. Alam kong narinig mo ako. Pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang magpakasal sa akin? Ano? Huwag kang magkunwaring hindi mo narinig. Alam kong narinig mo ako. Alam kong buwapo ako. Pero wala pang 10 araw tayong magkakilala. Nabihag ka ba talaga agad ng aking alindo? Totoo ba yan? Gusto kong malaman kung bakit. Hindi ba dahil pinipilit ako ng mga magulang ko? Nalaman ni Bai Wuyo ang tungkol sa akin. Gusto niya akong ipakasal sa pamilya nila para isulong ang kooperasyon sa pagitan ng grupo. Teka, sino ba ang pinag-uusapan mo? Bai Wuyo. Yung galing sa pamilya ba? Kilala mo siya. Hindi lang siya kilala ko. Alam ko ring ikakasal siya sa susunod na buwan. Kay Son Xiaoxiao, ikakasal na siya. Mukhang kailangan kong tumulong dito. Hindi ako pwedeng hindi tumulong. Sige kung iyan ang gusto. Dapat mo munang pirmahan ito. Talaga bang nagtitiwala ka sa akin ng ganyan? Isa lang naman akong matandang manya. Bilisan mo at pumirma ka na. Sige, umalis na tayo. Saan pupunta? Saan pa ba? Siyempre, kukuha ng marriage certificate. Miss, saan na tayo pupunta? At sasabihin mong hindi ka manyakis. Kakakakuha pa lang ng kasal, iba na agad ang tono mo. Hindi ba't mas natural ito? Pupunta muna ako sa bahay ng magulang. Kung natatakot ka, pwede ka munang umuwi. Sige, bukas na lang kita makikita. Lingi, Biro lang. Lakas loob kang mabuhay sa tagumpay ng iba. Suer, sakto lang ang pagdating mo. Halika, ipapakilala kita. Tingnan mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo kaninang umaga. Ito si binatang Ginoong Bai. Hindi ba't napakaganda ng kanyang pagkatao? Nanay, ano ba ginagawa mo?
Marami nang nagawa si Ginoong Bai. Pinag-uusapan na namin ang susunod na hakbang para sa ating kolaborasyon. Maupo ka muna. Kumusta? Ako si Bai Wuyo. Kumusta? Ako si Linyi. Ako ang legal na asawa ni Jiang Fixie. Kaya pala ikinasal na si Binibining Jiang. Totoo nga, iba ito sa sinabi ng ina mo sa akin, hindi talaga pareho. Siyempre naman. Parang kidlat at apoy ang pag-ibig, hindi mahuhulaan. Sino ang makakapagsabi ng tunay na pag-ibig sa unang tingin? Binatang Bai, malaking pagkakamali ito, peke lang ito. Si Zoe ay magpapakasal na. Bakit hindi mo ito napag-usapan sa amin? Inay, asawa ko na ngayon si Linyi. Seryoso ako. Sino ang pumayag sa asawang ito? Zoe, makinig ka, hindi basta-basta ang mapapangasawa. Sir, makinig ka sa iyong ina. Huwag kang magbiro. Anong panahon na? Gamit pa rin ang utos ng magulang. Tumahimik ka. Anong karapatan mong magsalita sa amin? Ginagawa mo ito sa hak. Ninakaw mo ang asawa. Hindi ba ako karapat-dapat? Tingnan mo kung sino ka. Tingnan mo si Binatang Bai. Galing siya sa angkan ng Bai. Magiging tagapagmana sila. Kung pakakasalan siya ni Zoe, magiging reyna siya sa pamilya Bai. Magiging magkasanib ang mga Jiang at Bai. Sino sa Yuncheng ang makakalaban sa atin? Anong klaseng kasundo ang pampamilya ito? Sir, kung dinala mo siya para magpanggap, paalisin mo na siya. Pagpapanggap lang ito, malaki ang bayad sa kanya, di ba? $100. 200. Baka mabigo ka. Ang ibig kong sabihin. Totoo ito. Ano, Zoe, pinakasalan mo talaga ang lalaking ito, ang isang Meniakis na tulad niya. Nanay, ito ang panghabang buhay kong desisyon. May sarili akong mga pagpipilian. Kung ganito na nga, hindi ko nasisirain ang atmosfera. Tungkol sa kolaborasyong pinag-usapan. Sa palagay ko dapat pa tayong maghintay. Binatang Ginoong Bai, hindi ka pwedeng umalis. Sa tingin ko malaking pagkakamali ito. Zoe. Dahil mismo, ito ang panghabang buhay mong desisyon, kaya, kailangan nating pag-usapan ito. Alam mo ba ang malulugi natin kapag umalis siya? May ideya ka ba? Para sa ikabubuti mo ito ni nanay. Para kay Xur, sigurado ka bang, hindi para sa sarili mong interes, tumahimik ka. Zoe, sa iyong mga kwalifikasyon, bakit hindi humanap ng mas karapat-dapat? Ito bang hampas lupa ang napili mo? Hindi ba't paghamak ito sa amin ng tatay mo? Hindi ba't paninira ito sa amin? Tama siya, Sir, nagmamadali ka masyado. Huwag mong kalimutan ang kalusugan mo. Eksakto, lahat ng gamit at pagkain mo kada taon ay may mahigpit na pamantayan sa ganitong kalat na itsura. Mabibigla na lang siya kapag nalaman. O pala tatay, nakalimutan kong sabihin, gumaling na ako sa sakit ko, at hindi na ito babalik. Ano? Talaga? Siyempre totoo ito. Hindi ako nagbibiro tungkol dito. Nagbibiro ba ako? Kung malusog ka na ngayon, hindi mo dapat pakasalan, ang walang kwentang ito. Nanay, tumigil na po kayo. Hindi ako sasang-ayon dyan. Linyi, alis na tayo. Zoe. Tingnan mo ito, tat. Hoy. Anong ginawa mo sa miyembro ng pamilya namin? Iniligtas ko lang siya, yun lang. Anong ginagawa niyo dyan? Dalhin niyo na agad ang matanda sa ospital. Nailigtas ko lang ang buhay niya. Sandali. Sumama ka sa akin sa ospital. Kapag may nangyaring masama, di ka makakatakas sa responsibilidad. Tay. Anong nangyari sa tatay? Huwag kang mag-alala, stable na ang kalagayan ni Mang Chu. CJ, salamat Doc Liu. Kapag may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sakit.
Boss Chu, trabaho ko lang to. Magpahinga ka muna sandali. Ako na ang bahala kay Mang Chu. Sige, ikaw na bahala. Huwag niyo galawin ang pilak na kara. Ano yan? Bunutin niyo agad. Ano ba tong bagay na to? Alisin niyo na yan. Pero sabi nung tao kanina, hindi daw dapat tanggalin tong karayom. Sino nagsabi niyan? Eksakto. Anong eksaktong ibig mong sabihin? Magsalita ka. Yung nagpapaluhod sa'yo dati. Anong kalokohan yang pinagsasabi mo? Sino ba ang doktor dito, ako o ikaw? Bilisan niyo, tanggalin niyo ang karayom kay Mang Chu. May problema, sagipin niyo siya agad. Anong nangyari? Bakit nawala ang karayom sa tatay ko? Natanggal na po, katarantaduhan to. Marunong ako sa tradisyonal na gamot, yung karayom na yun lang ang pananggalang sa buhay ng tatay ko. Ngayon ko lang naintindihan, hindi pala kayo ang naglagay ng karayom at hindi rin kayo ang nagligtas sa kanya. Paano niyo naitulak na tanggalin ang pangligtas buhay niya? Boss Chu, pakiramdaman muna natin to. Hindi ako ang may gawa. Ako ang nagtanggal. Pero utos sa akin ni Doc Leon na tanggalin. Boss Chu, eto na. Narito ang pilak na karayom. Itusok ulit kaya natin. Itusok mo. Alam mo ba kung saan dapat itusok? Ang pilak na karayom, makinig ka. Pag may nangyari sa tatay ko, maghanda ka sa pamilya mo, magpakabaong ka na. Boss. Alam ko kung sino makakaligtas sa matanda. Sino? Yung binata kanina. Siya ang naglagay ng mga karayom sa katawan ng matanda. Oo, sinabi niya talaga sa akin, huwag alisin ang mga karayom. At yung dalaga sa angkangli, pinagaling niya sa malubhang sakit. Mabuti, bilisan nyo. Hanapin natin siya agad. Sunugin ang paa at pakiusapang bumalik. Lumalayo tayo sa tahanan. Ganito ang takbo, abutin tayo ng dilim. Lumala ang kalagayan ni Matandang Cho. Nakikiusap ang boss na bumalik kayo. Ganito ang tamang paraan ng pag-aanyaya. Kung ayaw niyong makipag-ayos, huwag niyo kaming sisihin. Subukan inyo. Subukan mo. Hindi ko nakilala ang dalubhasa kanina. Naaawa ako sa inyo, guro. Yung mga pilak na karayom kay Olchu, natanggal na ni Dr. Leo, nabunat na ang lahat, kritikal na ang kalagayan niya ngayon. Nakikiusap ako sa inyo, guro, tutuperin ko ang kahit anong hiling ninyo. Ano? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag bunutin ang karayom? Tara na. Guro, kayo po. Tara na. Sige. Salamat sa tulong, Jilin. Ito ang bayad sa konsultasyon. Tanggapin niyo po ito. Ang manggagamot ay may mabuting puso. Ang pagkikita ay tadhana. Kalimutan ang bayad. Hindi ako doktor. Ipahatid niyo na lang ako. Sandali lang, Jilin. Ito ang aking personal na gold card. Kailangan niyo itong tanggapin. Isang card lang ito. Gamit ang card na ito, makakabili ka kahit saan sa Pamilya Chu. Libre lahat ng bilihin. Huwag na masyadong magulo. Magtutok na lang ako sa tagumpay ng asawa ko. Hindi ko inasahan yon. Espesyal talaga ang hilig ni Jilin. Tapos na ang mga tanong ko. Edi umalis na tayo. O pala, Ginoong Lin. Nailigtas mo ang tatay ko. Dapat kitang pasalamatan. Kung hindi, paggising ng matanda, magagalit yan sa akin. Ang gulo talaga. Kung ganun na, meron ka bang beauty company sa pangalan mo? Kung meron, pwedeng tulungan mo ako. Pwede na ang kumpanya ng asawa ko. Kung wala, edi huwag na. Ano kaya ang kumpanya ni Mrs. Lin? Ang kumpanyang yun ay
Yun. Ano ulit pangalan ng kumpanya? Sandali lang. CJ. Ang kumpanya ng asawa ko ay, Yuyan. Sige, gets ko na. Ako mismo ang bahala dito. Sige, aalis na ako. Hoy, magsiyasat kayo. Sa mga negosyo ng pamilya Jiang, meron bang kumpanyang Yuyan? Tanungin ninyo kung kilala niya, ang himalang doktor na may apelyidong Lin. Makinig kayong mabuti. Kahit malugi tayo, kailangan pa rin makipagtulungan sa kanila. Naiintindihan? CJ. Ang aga mo namang nakauwi ngayon, mahal. Nasa bahay ka na pala. Kain ka na agad. Buti na lang nandito ka. Kung hindi, fast food lang kakainin ko. Sandali lang. Ang dami mo palang nilutong ulam. Tikman mo nga ito. Huwag kang magmadali, walang magnanakaw nito. Kwentuhan na tayo habang kumakain ka. Anong nangyari? Kamusta ang araw mo? Nako, wag mo na akong tanungin. Kanina, ang pamilya Chu, tumawag ang Tianyan Lingyu. Gusto raw makipag-partnership sa atin. Alam mo ba, diretso silang nagpadala ng tao. Dala nila ang napakalaking order. Sobrang dami ng kontrata, nangangalay na ako. Ganun ba? Dagdagan mo ng karne para sa lakas mo. Nga pala. Parang wala silang pakialam. Pareho ang presyo. Yung kontratang pirmado namin, pabor lahat sa ating mga terms. Nung tumawag sila sa akin, paulit-ulit nilang tinatanong kung kilala ko raw ba, isang mahimalang doktor na apelyidong Li. Meron daw silang hinahanap na doktor na Li. Ikaw kaya yun? Daw may isang mahiwagang doktor na ang apelyido ay Li. Ikaw kaya yun? Sa tingin ko nga ako yon. Siguro, baka sakali. Ako na nga talaga to. Sa wakas, makakapagpahinga na ako sa asawa ko. Kailangan ko talagang umasa sa sipag ng misis ko. Ang kulit mo talaga. Mahal, papasok na rin ako. Sa kabilang dulo ng hall ang kwarto mo. Sandali, pagod ka na sa maghapon. Gusto ko lang pumasok, para masahehan kita. Pwede namang magpahinga ng konti, di ba? Panaginip lang yan, manyak. Alangan, ikaw naman ngayon. Samahan mo naman ako sa dinner meeting. Nag-leave si Secretary Liu. Abala ang iba, kaya nga ako. Walang problema. Di mo ba itatanong kung saan ako pupunta? Bakit ko pa itatanong yon? Sundin ko na lang ang plano ng misis ko. Kung gusto mo nga, ipagbili mo na ako. Kahit ipagbili mo ako, tutulungan pa rin kita magbilang ng pera. Mahalaga rin naman ako, di ba? Nga pala, kailangan kong ayusin ang mga materyales sa opisina. Mag-taxi ka na lang papunta. Room 888, Fenglin no isa. Huwag kang malito. Binibini Jiang, hindi mo inaasahan to, di ba? Hindi lang basta doktor ang katayuan ko. Ako ang hiniling mong tao para dito. Di pagbati kay manager. Pero ngayon, kailangan pa rin natin pag-usapan ang tungkol sa supply ng serum ng kagandahan. Siyempre, dapat tayong mag-usap. Pero hindi tayo ang mag-uusap. Ano? May iba pa bang tao dito? Siyempre, tayong dalawa ni Binibini Jiang ang mag-uusap. Siya lang. Kaya ba niyang alagaan si Binibini Jiang? Bai Wuyu, anong ginagawa mo rito? Hindi ba alam ni Binibini Jiang? Ang serum ng kagandahan ay binili na ng aming pamilyang Bai, pati kumpanyang gumawa nito, Leo Group. Nabili na rin ng pamilya naming Bai. Alam kong ikaw at ang pamilyang Chu, maraming malalaking kontrata ang napirmahan. Malamang nagmamadali ka ng makuha ang mga produkto. Nasa akin lahat ang mga produkto. Kung ayaw mong magkaproblema sa pera, makinig ka na lang at magpakabait. Bai Wuyu.
Hindi ko talaga inakala na ikaw pala ay hamak na mababang uri ng tao. Mukha ba akong walang hiya? Sa tingin ko hindi naman. Pero nabalitaan kong si Binibini Lin, ikakasal na pala. Nakakaawa talaga ang sitwasyon. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Sige, ireklamo mo ako. Kung magsalita ka pa ng isang salita, hihinto agad ang supply sa'yo, ang supply ng serum ng kagandahan. Tingnan mo ang mga maltang yan. Kaya ba yan ang pamilya mo? Anong ginagawa mo? Siyempre, nakikipagtulungan ako kay Binibini Jiang. Isipin mo, kung papayag ka sa akin. Hindi magkakaproblema ang serum. Marami pa tayong mapagkukunan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na. Sino ka ba? Nakapangahas kang pumasok sa kwarto ni Binata. Ikaw pala, malikot kang bata ka. Naglakas loob ka pang pumunta dito mag-isa. Ngayon, hindi ka makakatakas. Lumuhod ka at tawagin akong lolo. Walang kwentang basura, may lakas ka pa? Okay ka lang. Nandito na ako. Kasalanan ko lahat. Hindi na kita pababayaan ulit sa pakikipag-ayos. Walang silbing tanga. Kahit sumama ka pa sa Angkanjang, anong pinagkaiba? Sa akin pa rin ang babaeng ito. Maaari ko siyang kunin kahit kailan. Ang sarap ng pinakamagandang babae sa Yuncheng. Talagang espesyal. Naghahanap ka ng problema. Ako ang bunso sa angkan ng mga... Hinayang ka bang saktan ako? At isa pa. Ang babaeng ito. Hindi mo ako makakatalisan. Linyi, tama na. Huwag mong gawing nakamama. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas ng ganyan lang. Salamat sa tulong mo. Proteksyon sa aking asawa. Pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Hay, yung karayom na ipinukol mo sa kanya. Para saan yun? Wala namang masyado. Para siguraduhin hindi na siya magiging tunay na lalaki habang buhay. Wala namang nangyari sa ating dalawa kanina. Alam kong hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Sino bang nanghihingi ng paliwanag? Ayoko lang masira ang aking reputasyon. Tama ka, mahal kong asawa. Ano ng problema, mahal? Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Gaano ba ito kalala? Ikaw mismo ang kailangang pumunta. Huwag mo nang banggitin, produkto lang ang dahilan. Hindi nasisiyahan ang pamilya Chu sa produkto. Hindi ako ang hindi kontento. Maganda ang reputasyon ng pamilya Chu sa beauty industriya. Talagang magaling sila. Ayokong sirain ang event na ito dahil sa sarili kong problema. Kailangan ko pa ring maghanap sa labas. Mahirap makipagtulungan sa pamilya Chu. Hindi ko pwedeng sirain ito ng mga pagkakamali ko. Sandali, mahal. Pag-isipan natin ng solusyon. Hindi mo naunawaan ang negosyo, kaya huwag kang makialam. Kahit hindi ako bihasa sa negosyo, marunong ako sa medisinang tradisyonal. Ang proyektong pinagtatrabahuhan mo ay para sa industriya ng pagkaganda, di ba? Gagawa ako ng mga formula para sa'yo. Pangako ko, mapapasa kamay mo ang merkado. Lalamangan pa nito ang lahat ng produkto. Talaga? Akala mo naman lolokohin kita. Sige na nga. Kunin mo na lang ang mga kailangan. Magtitiwala ako sa'yo. Kain muna tayo. Ang dami kong nilutong pagkain. Pagkatapos kumain, gagawin ko na agad. Ayos din yung plano mo. Tara't mag-pinky promise tayo. CJ. Bilisan mo nang kumain. CJ.
Linyi, ang galing mo talaga. Anong nangyayari? Yung binigay mo sa akin dati, yung 2 recite, sobrang effective pala. Halos agad naubos ang mga iyon. Ibig sabihin ba ngayong gabi, pwede na tayong matulog ng magkasama? Ang lakas mo talaga, manyak. Yuan Feng. Ang tagal nang hindi umuwi si Zoe, hindi na pwedeng ganito. Lutuan ko kaya siya ng tanghalian, para mapauwi si Zoe, sabay-sabay tayong kumain. Nung huli, ginanyan ka niya. Inanyaya mo pa rin siya. Ang pamilya, hindi dapat magtampo ng matagal. Masyado kang mabait. Ay, Yuan Feng. Sige, tatawagan ko siya. Zoe, nakauwi ka na. Nagluto ako ng mga ulam. Subukan mo mamaya kung gusto mo. Zoe, yung negosyo mo ngayon, sumisikat na talaga. Marami ka ng order. Siguradong pagod na pagod ka. Magpahinga ka naman. Pahingahin mo si Hailong para tumulong sa iyo. Sir, kakagaling mo pa lang. Dapat kang magpahinga muna. Tay, hindi po ako pagod. Kaya ko pong asikasuhin ang kumpanya. Sige kung ganoon, ingatan mo ang sarili mo. Yuan Feng, ang kumpanya ay nasa yugto ng paglago. Kailangan niyang dumalo sa mga meeting. Delikado para sa babaeng tulad ni Zoe, at may panganib sa kaligtasan. Isa pang problema iyan. Inay, ang kaligtasan ni Sir. Huwag kayong mag-alala dyan. Narito ako para bantayan siya. Tumahimik ka. Anong karapatan mong magsalita? Tay, sapat na si Linyi ang kasama. At saka, hindi na ako kailangang lumabas para sa kontrata. Direkta nang ipapadala ng Chu family sa kumpanya. Sa huli, ayaw mo lang talagang isali ang kapatid ko sa negosyo ng angkanjang. Alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo pwedeng ilipat ito sa kapatid ko, di ba? Buti na lang pinag-iisipan pa, gusto niyang tulungan kayo. Sir, bakit hindi natin siya subukan? Tay, anong klaseng tao si Wang Hailo? Alam niyo naman po, kapag isinama natin siya sa kumpanya, para ka na ring naglagay ng daga sa lutuan. At saka, may puhunan ang Chu family sa kumpanya. Kapag may nangyaring masama sa kanya dito, sigurado ba tayong kakayanin ang ganti ng Chu family? Pag-isipan niyo pong mabuti. May mga aasikasuhin pa ako sa opisina. Aalis na po ako. Linyi, samahan mo ako. Tingnan mo ang asta niya. Kahit noon pa man, nagkamali na si Hailo. Di ibig sabihin noon, papatagalin mo pa. Itong usapin, sa tingin ko, huwag na tayong makiala. Tama si Sir sa pananaw niya. Ano? Kasama na ang angkan Chu ngayon, nasagasaan na natin ang pamilya Bai. Kung isasama pa ang mga Chu, tiyak na kawawa tayo sa sitwasyon. Binata kong bay. Parang may, nakikita ako, gusto mo talagang makipagsosyo, di ba? Mahal, saan tayo pupunta? Mamimili tayo ng damit. Binata kong ba, dinala mo na naman ako rito. Ang laki na ng nagastos natin. Magkano ba to? Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang binibining bay. Mga pangunahing pribilehiyo lang to. Ang galing naman. Hindi ako makapaniwalang buhay ka pa. Hindi ba yan ang dating asawa ko? Kasama mo na pala si Ginoong Bai ngayon. Hindi ko inakalang si Ginoong Bai pala, mahilig pala sa mga antigong bagay. Ano ang sinabi mo? Mali ba ako? Gusto mo ang mga pinaglumaan kong gamit? Hindi ba yan parang pag-ipon ng antigo? Ano pa nga ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Asong alipin ka lang nung napasok ka sa angkan ng Sun. Isang aso ka lang noon. Ngayon ay nangahas kang magpakita. Dito sa iyong chance. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Huwag mong isipin yan. Dahil lang nakapanloko ka ng babae. Akala mo pwede ka nang gumala dito. Mag-ingat ka, baka mapaaway ka. Gusto ko ang gawin ko, wala kang karapatang punahin ako. Ikaw ang ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ang asawa ko ay libreng pumunta kahit saan. Sige, mahal. Sayang lang ang hirap mo sa kanila. Hindi ba't mamimili tayo ng damit? Una na tayo. Ginoong Bai, kitang-kita ang pagmamalabis nila. Wala talagang respeto. Wala silang pakialam sa'yo. Pagbabayaran ko sila sa tamang panahon. Ano sa palagay mo dito, Linyi? Yeah.
Siyempre, maganda ang panlasa ng asawa ko. Subukan mong suotin. Tigil na yan. Ano ba ang gusto mo? Ano pa ba ang dahilan mo para pumunta dito? Siyempre, para bumili ng damit. Kung bibili ka, bilhin mo na. Bakit mo hinahawakan yan? Siyempre, kailangan kong isuka. Mahal ang mga damit dito, ha? Paano kung madumihan ko? Wala ka namang pambili. May pangbabayad ka ba? Sabi nila wala kang pera. Mali ang napuntahan mo. Walang-wala talaga yan, loser. Bantayan mo mga paninda mo, kung may mawala man. Pang ilang araw na iyon sa kanya. Kung walang pambili, huwag pumasok. Nakakainis talaga. Binibining son, nandito ka na naman, kasama mo si Jibay, di ba? Halika na. Ito lahat ang mga bagong estilo, subukan mo na sila. Hindi na kailangan. Ibalot mo na lahat ng bagong koleksyon. Lahat ito, pakibalot. Maraming salamat, binibining son. Huwag na, Sinta. Pumunta na tayo sa iba. Tingnan natin ang ibang tindahan. Kahit may pera ka, hindi ibig sabihin. Pabubuhayan mo ang gunggong na to. Marunong talagang magpakitang gilas. Tingnan mo ang wala kang kayang ekspresyon. Makinig ka. Ang aming grupo Chu, hindi namin kailangan ng barya mong tulong. At isa pa. Ang grupo Chu namin, para sa mga mayayamang mamimili lang to. Kung gusto mong mamili, doon ka sa mga Chang. Hindi ko inakala, sa lugar na ito pala, sa pamilyang Chu pa rin sako. Talagang hindi ko inaasahan, napakatalino ng may-ari. May ganoong klaseng tauhan pala. Mukhang. Kailangan kong pag-isipan, ang pakikipag-ugnayan sa mga Chu. Pakikipag-partner. Lingi talaga namang lingi. Wala ka ng ibang ala, kahambugan lang, buong sistema ang kayabangan mo. Katawa-tawa ka. Kagaya mo lang, makikipagkita ka pa sa amo namin. Anong problema? Ang ingay dito. Hindi mo ba alam ang patakaran? Nariyan na si manager. May 2 probinsya nung ito, walang pambili ngunit nagkakagulo pa. Hindi mo ba alam negosyo ito ng angkancho? Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Jilin, kayo. Tama. Ako ang may gawa ng gulo. Ano? Tama siya. Sila ang may sala. Pumupunta sila rito na walang pambayad. Hindi tulad ko, na hindi katulad. Malaki na nang nagastos ko rito. Anong akala mo sa sarili mo? Sino ka para mamuna? Si Jilin at Binibini Jang. At ikaw? Ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanila. Kung di mo sila mapatawad, mag-empake ka at umalis ka na. Batay sa ano, kahit manager ka, di ako takot sa'yo. Ang bayaw ko, ay paborito ni Boss Chu. Kung di ka magpaliwanag ngayon, mag-ingat ka sa kinabukasan mo. Mabuti pang magpaliwanag ka. Tingnan mo ng mabuti, ang itsura ng ginoong ito. Siya kaya ang. Tama, ikaw ang bahala. Kung di mo maayos, huwag mong sabihing ikaw, pati bayaw mo aalis. Nangangahas ka bang magsalita sa akin ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Bai Xiao. Kahit sabihin mong fiancé ka ni Bai, kahit narito si Bai Wuyo, hindi siya magwawalang hiya tulad mo. Ikaw, Ano ang problema? siya si Bai Xiao. Hindi lang tayo minamaliit niya. Kinukutya pa niya ang pamilyang Bai. Ikaw na isang tagapamahala lang. Manggahas kang punahin ng pamilyang Bai, nakakahiya talaga yan. Huli na ang paghingi ng tawad. Hindi, mukhang nagkakamali kayo. Ang ibig ko sabihin ay paumanhin, ang pakiusap namin sa inyong dalawa, lumabas na kayo sa tindahan namin. Huwag ninyong suruan ang lugar na ito. Kung hindi kayo aalis, huwag ninyong sisihin ang puwersahang pagpapaalis. Sige, subukan mo. Ikaw ang may kasalanan sa kahihiyan mo dito. Bai Xiao, hintayin mo ako. Bai Xiao. Taos puso akong humihingi ng paumanhi. Aksidente lang ang lahat, at nasaktan ko ang pamilya. Jilin, huwag kang mag-alala. Noong nakaraan, iniligtas mo ang matanda. Nagpasya na ang puno ng pamilya. Ipapadala ang larawan mo sa pamilyang Cho, sa lahat ng malalaking establishmento sa ilalim nila. Kapag dumating ka na, magkakaroon ka ng pribilehiyong pantay sa pinuno. Libre na ang lahat ng iyong gastusin. Pasensya na. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Kung may saysay ang paghingi ng paumanhi, para saan pa ang pulisya? Narinig mo rin.
Pumunta ka sa finance at kunin ang sahod mo. Sa anong dahilan? Nagpakumbaba na akong humingi ng tawad. Ano pa ang gusto mo? Mr. Lin, para po sa inyo. Mabuti. Dito po tayo. Hoy. Ang ginawa ni Baiwuyu ngayon, iba sa kanyang nakagawian. Siyempre, abala siya sa sakit ng tiyan. Saan siya kukuha ng lakas para gumulo? Ikaw ang may gawa nito. Hindi naman, nakalimutan ko lang sabihin noong nakaraan, bukod sa pagkawala niya, ng lahat ng kakayahang lalaki, meron pang isang side effect, nagiging mahina ang pakiramdam niya. Grabe ka talaga. Hay! Sinong nag-utos na apihin niya ang asawa? Paano ko siya palalampasin ng ganun-ganun na lang? Lingi, salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan. Halo? Ako ito. Anong nangyayari sa asawa ko? Pwede ka bang pumunta sa opisina? May nangyaring insidente. Sa palagay mo ba itong klaseng ba ay makakaapekto ng malaki sa grupo? Gaano kalaki ang magiging epekto nito? Sabi ko dapat si Hailong ang bahala, pero tumanggi kayo. Tingnan niyo ang gulo nating lahat. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa pamilya Jiang? Gaano kalaki ang lugi natin? Tay, itong pangyayaring ito ay hindi natin inaasahan. May nagpapanggap sa atin. Iniimbestigahan na natin ito. Katawa-tawa. Bilang tagapagtatag ng sangay na ito, ng pamilyang Jiang, sa ganitong malaking problema, hindi mo pa rin nauunawaan. Wala pa ring resulta ang ginagawa. Kung ako umalis na ako sa pwesto. Anong nangyari sa asawa ko? Anong karapatan mo? May mahahalagang bagay kaming pinag-uusapan. Anong karapatan mong mang-abala? Estado. Ang estado ko ay bilang asawa ng aking may bahay. Matagal na ninyo siyang inaapi. Wala ba akong karapatang magsalita? Tumahimik ka. Isang inabusong manugang ka lang ng pamilyang Son. Wala kang awa sa pamilya Jiang. Isa ka lang taong nasa mataas na posisyon. Aso ka pa rin magpakailanman. Kung hindi ka aakyatin ng dapat alam mo ang lugar. Sa huli, wala ka ring makakain. Una, kusa akong umalis sa pamilyang Son. Ang pamilyang Jiang ay hindi nagbigay ng pabor sa akin. Ang natanggap ko ay isang asawang nagmamahal sa akin. Pangatlo, kahit biyanan kita. Kung hindi ka marunong magsalita, hindi ako mag-atubiling na patahimikin ka. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka. Ang tanging mahal ko ay ang asawa ko. Sinumang manakit sa kanya, ay hindi ko palalampasin. Anong oras na't nagtatalo pa tayo? Alam kong iniisip mo ako, pero itong sitwasyon ay talagang nakakalito. Ano ba talaga ang nangyari sa asawa? Hindi ba't binigyan mo ako ng 2 beauty formula? Tama, may problema ba sa mga produkto? Hindi naman. Sinusunod namin ang formula para sa paggawa ng produkto. Maganda ang naging resulta. Mataas ang demand sa mga ito. Pero dahil dito, kamakailan sa merkado, may mga batch ng mga produktong hindi kilala ang pinanggalingan. Hindi kilalang pinanggalingan. At gumagamit ang ibang partido ng pangalan ko para ipagbili. Ngayon maraming buyer ang nagkakaroon ng skin lesions at pagkasira ng balat. Kaya lahat sila ay dumulog sa amin. Hindi ba't dahil may problema ang formula mo, tapos sasabihin mong may naninirang puri, tigilan ang mga dahilan. Maayos ang mga formula ni Linyi. Sigurado ako dyan. Magkasabwat kayong dalawa. Masasiguro mo bang gagana? Ano ba ang gusto ninyong gawin? Dapat kayong umalis sa Jiang family. Magdaos ng press conference. Sabihin yung wala kayong kinalaman sa Jiang family. Ano? Huwag kayong mag-alala, hindi namin kukunin ang walang kwentang kumpanyang ito. Ito na lang ang kapalit ng pag-alis ninyo sa Jiang family. At saka, itong pangalan mo naman ito. Tipid pa kami sa paglipat ng ownership. CJ. Walang problema. Bakit ka pumayag kanina? Sa hiling na iyon? Mahal. Hindi mo ba napansin kanina? Ang mga magulang mo'y naparito para, sa usaping ito, hindi nila ito basta-basta tatalikuran. Pero ang tatay ko. Sa palagay mo ba'y nasa iyo pa rin, ang puso ng tatay mo? Buntis ang madrasta mo? Ano? Kung hindi, paano sila magmamadali na palayasin ka sa pamilya Jiang?
Mahal, gising ka na pala. Umupo ka na. Nagluto na ako ng pagkain mo. Tikman mo. Subukan mo tong siomai. Masarap ba? Huwag kang mag-alala para sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, naintindihan ko na. Kahit wala na akong iba ngayon, nariyan ka pa rin. Salamat, Mahal, ilang beses na kitang sinabihan na huwag gamitin ang salitang salamat. Naniniwala ako, bilang asawa mo, ang tungkulin ko siguradong, masaya't ligtas ka. Ingatan ka, hindi ba't yan ang trabaho ng asawa? At saka, ikaw pa rin ang aasahan ko. Pero ang problemang ito, sinira ang reputasyon ng produkto natin. At wala na tayong suporta ng pamilya Jaya. Masasabi, ito'y malaking sakuna. Mahal, talagang nasayo ako umaasa. Paano kita pababayaan na mabigo rito? May paraan ka ba para lunasan ang problemang ito? Siyempre, may mga paraan. Para sa akin, isang hampas lang ng basura to. Ang dalawang solusyon na ito ay sapat na. Tama ka. Pero ang opinyon ng publiko ngayon, nakapagpabago na ng reputasyon ng produkto natin. Paano tayo makakaahon dito? Ang ibig kong sabihin, mahal. Naguguluhan ka ba nitong mga huling araw? Ahaha, Ang ibig kong sabihin, isang simpleng problema lang, hindi mo pa maintindihan? May sumuntok ba sa ulo mo? ay tigilan mo nga, sabihin mo na. Sige, sasabihin ko na. Pwede tayong humarap sa presko, maghanap ng mga biktima. Pagsubukan natin sa kanila ang bagong produkto, hayaan natin sila ang mag-test, magpapakita ang resulta ng kusa. Maraming tao na ang nasirang mukha, siguradong gugustuhin nilang subukan, kapag nasubukan na nila. Maniniwala sila ng kusa. Sa panahong iyon, ilalantad natin ang katotohanan. Sabihing ang pagkakamaling ito, hindi galing sa atin, pero kaya nating ayusin ang problemang ito. Sa ganitong paraan, babalik ang ating magandang pangalan. Higit pa rito, mas lalo pang lalago ang negosyo natin. Aabot sa bagong tagumpay. Dapat ikaw ang negosyante sa galing mong mag-isip. Sayang naman kung hindi. Anong magagawa ko? Gusto ko lang sumunod sa asawa ko. Mabuhay sa kanyang kabaitan. Sakim, may mga problema akong aayusin. Huwag mo akong sundan. Hoy, munting halik lang tapos alis na ako. Linyi, ang galing mo. Talaga? Di pa natin nasusubukan Ay, nakakairita. Ang produkto natin ang pinag-uusapan ko. Epektibo naman ang produkto. Dala ko ang sample ngayon. Pumunta ako sa launching event. Noong in-apply ang eye skin powder, sabi nila ang sarap sa pakiramdam. Pagkaraan ng mga 1-0 minuto, ang mga sugat sa mukha nila ay gumaling na lahat. Sa kanila in-apply ang Snow Jade Essence. Pagkatapos, lalong gumanda ang kondisyon ng balat nila. So epektibo nga talaga. Hindi lang yun, nang makita yung resulta, gusto na nilang mag-order agad. Kakatapos lang ng event, puno na ang pabrika ng orders. May premyo ba ko? Premyo? Walang ganun. Malaki ba? Masyado ka ng mayabang. Ay, huwag kang ang ganyan. Na pala, tahimik si Chuk Suan-chen nitong mga nakaraan. Dapat asikasong-asikaso na nila to. Ng pamilya Chu. Pero hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, si Chuk Suan-chen na puno nila, nasa ospital ngayon. Wala siyang pakialam sa mga negosyo. Ganito na lang. O sige, mahal. Ang tagal mo ng stress. Gusto mong mag-relax. Saan? Samahan mo ako sa isang magandang lugar. Akala ko dadalhin mo ako sa isang espesyal na lugar. Isang lihim na paraiso. Para lang pala sa inuman. Hindi mo pa ito alam. Minsan, kailangan mo ng konting inumin para gumaan ang pakiramdam. At saka, napakapayapa ng ambience dito. Nightclub ito na may pribadong mga silid. Hindi ka pa nakakapunta dito, di ba? At ang bartender dito, ay siya lang ang nag-iisa.
Ikaw ang unang lalaking nagustuhan ko. At ang huli. Mula nang pumanaw ang nanay ko. Abala na palagi sa trabaho ang tatay ko. Nakapag-asawa siya ng aking madrasta. Ang pagmamalasakit niya sa akin ay humina na. Kung hindi dahil sa bihirang sakit ko. Malamang nakalimutan na ako matagal na. Alam mo ba? Ang pagkikilala sa iyo. Ang pinakamaswerteng pangyayari sa buhay ko. Ako rin. Sandali lang, kailangan kong pumunta sa SIF. Yung babaeng nakaputi kanina, saan siya pumunta? Tinatanong kita, yung dalagang nakaputi kanina, nasaang dako siya? Sasabihin mo ba o hindi? Hindi ko alam, wala akong nakikitang nakaputi. Sasagot ka o hindi? Hindi ko talaga alam. Kung ayaw mong magsalita, babasagin ko na ang mga daliri mo, isa-isa. Susunod ang mga buto mo. At, meron akong paraan, para maramdaman mong lahat. Ang bawat pangyayari. Sasabihin ko na, kinuha siya ng lalaki mula sa angkan ng bay. Saan nila dinala? Sa room 888. Wala talaga akong kinalaman dyan. Bay Wuyu, ano nang ginagawa mo? Anong balak mo? Siyempre, tungkol sa paggawa, gusto ng lalaki ang ganito. Gago ka. Dati ka nang. Akala mo kung sino ka? Parang wala lang ang mukha ko sa'yo. Alam mo bang nandito rin si Linyi? Ano naman kung nandito si Linyi? Walang kwentang lalaki. Tingnan mo, maganda ang soundproofing dito. Kahit nandito ang walang kwentang yun, hindi niya makikita to. Para sure na di siya mawawalan. Sa masayang eksenang to, siguradong makuha to ng malinaw, bawat sandali, para lubos niyang ma-enjoy. Hawakan mo siya. Nang ahas kang paluin ako, pagsisihan mo to. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Siguraduhin mong mapapatay siya. Alisin mo siya para sa akin. Bilasan mo at patayin siya. Ayos lang ba ang lahat, mahal? Narito ako. Anong nangyari? Nagtulungan sila para ako'y drogaran. Ayaw mo bang protektahan si Jiang Feizo? Pagkatapos sa'yo, mga 12 ng lalaki ang maghihintay sa kanya. Kukunan ko siya ng litrato at video, at ipapakalat sa internet, para siraan ang kanyang pangalan. Anong gusto mong gawin? Para saan? Siyempre, para bigyan ka ng leksyon. Makinig ka, huwag ka sanang lalapit dito. CJ, gusto kong marinig ang dahilan mo. Ngayon, alam na ng buong Yun City. Ikaw at si Jiang Feizo, pinapalayas na ng pamilyang Jiang, ang mga beauty products noon. Nagpasanla ng mukha ng marami. Kung lalapastanganin mo pa ako, mawawalan ka ng kabuhayan. Kung hindi ka namin gagalitin, makakatagal pa kami. Siyempre naman. Basta makikipagtulungan ka sa mga koneksyon ng pamilyang Bai, lahat ng resources ay mapapasayo.
At tungkol sa nangyari noon, ang pinsalang dulot nito, kaya ito ng pamilyang Bai. Ang pamilyang Bai sa Yon City ay talagang makapangyarihan. Siyempre naman, ang problemang ito ay maliit na bagay lang sa amin. Pero, kung humingi ka ng tulong sa amin, kailangan mong ipadala ang asawa mo. Dalawang opsyon na lang mayroon ka. Una, ideklarang bankrupt ang kumpanya. O ibigay mo sa pamilyang Bai. Pumili ka na. Sige, pipili ako. Ang pipiliin ko. Para mas lalo kang matuto. Linyi, Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako. nasa. Uwi na ako. Siyempre naman. Ligtas ka na ngayon. Pero paano tayo nakabalik? Wala akong maalala tungkol dito. Sige, sabihin ko sa'yo. Tulog ka ng tulog kagabi pa uwi. Parang tutuling baboy. Siyempre, ako ang nagbuhat sa'yo, habang pauwi. Swerte ko at kasama kita kagabi. Kung hindi, Sige na. Mula ngayon, huwag ka nang magpasalamat. Practical na bagay na lang kaya. anong practical na bagang gusto mo? Walang importante. Maton ka. Sino ba talaga ang maton dito? Naalala ko lang, may naglalandi sa akin kanina. Hindi ko inakala. Ako pala, ang munting amo, ay may ganitong ganda. At, walang hiya. Tama na. Tikman mo ang luto ko ngayon. Sana magustuhan mo. Mukhang masarap. Pero kung tumaba ako, ikaw ang may kasalanan. Sige, pananagutin kita ng matagal. Pwede ba yon? Hoy. Sige, pupuntahan kita. May problema ba? May problema ba? Wala naman. Tungkol pa rin sa pamilyang Chu. Pasyal muna ako sa pasyente. CJ, ikaw na mauna. Nasa bag sa may pinto ang susi ng kotse. Di na kailangan, mahal. Nagpadala na ng tao si Chu Xuancheng. Aalis na ako, mahal. Kung mamimiss mo ako, tawagan mo ako. Sino ang mga ngailangan sa'yo? Ang kalagayan ni Old Chu, natingnan ko na noong nakaraan. Sa logic, dapat sanay, nakalabas na siya ng ospital. Noong panahong iyon, maayos. Talagang maayos si Old Chu. Matatag ang kanyang vital signs. Ano nga ba ito? Pero ilang araw ng koma si Old Chu. Lahat ng test sa ospital ay nagawa na. Di malaman ng mga doktor kung anong sakit ito. Akala ko noon pagod lang, si Old Chu. Pero 7 araw na. Ganito pa rin siya. May kakaiba talaga. Kaya pinapanta ako ng pamilya para kumonsulta. Talagang abnormal ito. Titingnan muna natin ang pulso niya. Pagkatapos mag-usap tayo. Sige. Hoy, Dr. Lin, nandito ka na pala. Kumusta na po ang matanda? Maupo po muna kayo. Hindi na po, salamat. Gusto kong tingnan ang kalagayan ng matanda. Ano po ba ang nangyayari? Dr. Lee, may balita na po ba kayo sa kalagayan ng tatay ko? Ang matanda. Boss Chu. Ang resulta ng ikatlong eksaminasyon ni Mang Chu ay lumabas na. Ano ang resulta? Normal pa rin po sa ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang metabolism ni Mang Chu ay may ilang problema.
Maisaayos po ito sa ilang araw na pag-adjust. Ilang araw na pag-a-adjust. Ganyan na ang sinasabi mo simula pa noong una. Pang-8 araw na, ganyan pa rin. Boss Chu, huwag po kayong mag-alala. Kahit ito ay ikatlong resulta ng eksaminasyon, natapos na ito, pero hindi pa kami tapos. Mag-ultrasound po tayo mamayang hapon, pagkatapos ng CT scan at iba pang test. Malalaman na natin ang resulta. Mga dagdag na test na naman. Puro test lang ang alam ninyo. Ilang beses na kayong gumawa ng parehong test. Sasabihin ko sa inyo, kaya nyo ba talaga ito? Kakayanin ba ng tatay ko ito? Boss Chu, nahihirapan po ako sa sitwasyon na ito. Sinusuri namin ang kalusugan ni Mang Chu, para naman po sa ikabubuti niya, at saka po, araw-araw, may takdang oras tayo. Boss Chu, huwag kayong mag-alala. Bagamat ito'y ikatlong resulta ng eksaminasyon, kumpleto na ito. Ngunit hindi pa tayo tapos. Mag-ultrasound tayo mamayang hapon. Pagkatapos ng CT scan at iba pang pagsusuri, malalaman na natin ang resulta. Marami pang test, puro tests ang alam ninyo. Ilang beses na kayong gumawa ng parehong tests. Makinig kayo, kaya nyo ba to? Kaya ba ng tatay ko to? Boss Chu, pinapahirapan ninyo ako. Sinusuri lang namin ang kalusugan ni Old Joe, para sa ikabubuti niya, at saka araw-araw, may takdang oras kami, para sa IV ni Old Joe. Kahit pagbigyan pa natin, maayos naman si Old Joe, hindi ba kayo nagpapahirap sa akin? Matagal nang, koma ang matanda, sasabihin niyong walang problema. Gusto niyong imbestigahan ko ang dahilan. Sinadya niyo lang pahirapan ang sarili niyo. Ang vital signs ni Old Joe, hindi ba't stable? Ibig sabihin ayos siya, hindi lang siya nagigising. Huwag mong isiping dalawa ang alam mo, ang tradisyonal na Chinese medicine. Dito ka nagyayabang. Sasabihin ko sa'yo, may datos kaming basehan. Kung walang kakayahan, kahit maganda ang datos, basura lang yan. Kaya mo ba talaga siyang pagalingin? Sige. Gusto kong makita kung paano mo pagagalingin siya ngayon pag hindi mo nagawa. Luluhod ka 3 beses yuyuko. Hindi ka talaga natututo. CJ, tatanggapin ko yan. Jilin. Walang problema, Boss Chu. Dahil naman ay, nagpakumbaba ka na noon, ngayon ay wala na akong hihingin pa. Kung matatalo ka, sasabihin mo sa akin kung sino talagang nag-utos sa'yo. Anong ibig mong sabihin sa nag-utos? Wala akong alam sa sinasabi mo. Jilin. Ano bang ibig mong sabihin yan? Malalaman mo rin agad. Titignan muna natin ang matanda. Sige. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Jilin. Maayos naman ang matanda. Ito ang unang beses makakita ng taong sinampal ang sarili. Ang totoo niyan, pareho pa rin ang lagay niya tulad ng koma pa rin, tapos sasabihin mong maayos siya. Eh di pwede ko ring sabihing ayos lang ako. Nag-aalinlangan ka ba? Ano nang ibig mong sabihin dyan? Hindi mo ba ito maintindihan? Wala ka talagang malay. Tigilan mo na yung biro mo. Makinig ka sa akin. Di mo matatakasan ang 3 pagyukong ito. Wala kang kawala dito. Yumuko ka na. Mr. Lin. Sinabi ko bang tapos na ang treatment? Pero sabi mo, treatment ay treatment at acupuncture ay acupuncture. Sinabi ko bang sabay itong gagawin? Dalhin niyo sa ward. Pakuluan ng 2 minuto sa mahinang apoy. Palamigin at ihatid sa akin. Bilasan nyo. Narito na ang gamot. Painumin ang matanda ng kalahating bowl. Ang kalahati ay sa akin. Sige. Gumigising na siya? Sino ang nag-utos sa inyo? Ni hindi ko nga alam ang pinagsasabi mo. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo. Hindi mo alam? Siyempre hindi ko alam.
Sige na, mukhang yung paghampas sa'yo noon ay hindi nagbigay ng leksyon sa'yo. Anong gusto mong gawin? Nasa ospital tayo. Kung mag-aaway kayo, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis? Mabuti pa nga. Gusto kong makita ang mga ebidensya mo. Magpakita ka ng totoong patunay. Dr. Lin. Si Dr. Leo, kahit hindi magaling sa medisina, pero masigasig siyang nag-alaga sa tatay ko. Tunay siyang maasikaso. Baka may hindi lang pagkakaunawaan. Kung talagang nagmamalasakit siya, iyon ang nakakagulat. Hindi sakit ang dahilan ng koma ng tatay mo. May naglason sa kanya. Ano? Ang nagkalason sa kanya ay walang iba kundi si Liu mismo ang gumawa nito. Paano ko siya mapupoison? Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Boss Chu, kailangan niyong maniwala sa akin. Hindi ko ginawa yon. Kung hindi ikaw, paano lumala ang kalagayan ng matanda sa ganito kabilis? Kung hindi ako dumati, ang lason na ito, napatay na sana ang matanda. Ano? Gusto mo talaga ng problema? Pangahas mong ginawa ito sa harap ko para saktan ng aking ama. Boss Chu, pakiusap, kumalma kayo. Pag-isipan nyo, paano ko gagawin ito sa harap nyo? Lasunin ang matanda, kahit pa 3 beses ang lakas ng loob ko, hindi ko magagawa. Kung karaniwang lason lang, talagang hindi mo gagawin. Pero ito, parang hamog sa umaga. Isa sa pinaka-nakamamatay na lason, walang kulay at lasa. Madaling matunaw sa kahit anong gas o likido. Tuwing inaasikaso mo ang matanda, gamit ang may takdang oras, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ang mga yibag na ito. Hindi mo pinahawak kaninuman, ikaw mismo ang laging nagdadala. Oo, nagtaka rin ako noon. Bakit isang doktor na tulad mo, ang gumagawa ng trabaho ng nurse? At pinigilan mo pa kami, na tingnan ng gamot, dahil daw sa patakaran ng ospital? Kahit ako mismo ang gumawa, napalitan ang bote, hindi ako magtuturo ng iba. Ako ito. Walang iba kundi pagmamahal ko sa matanda. Pagmamahal sa magulang, kung ipipilit mong sabihin niya, kailangan kitang paiyakin. Ipapakita ko sa inyo. Ang matanda, na ospital dahil sa kagat ng lamok. Na nagdulot ng impeksyon sa dugo. Nagdulot din ito ng iba pang komplikasyon. Kahit na kailangan. Matapos kong bigyan ng huling iniksyon, hindi na siya nanganib sa buhay. Dapat nagising siya ng hapong iyon, at hindi na kailangang manatili sa ospital. Nagsasabi ka ng kalokohan. Huwag kayong masyadong magtiwala sa inyong kakayahan, nang walang basihan, puro paratang ang inyong sinasabi. Kung wala kayong ebidensya, isasakdal ko kayo. Isang leong walang ngipin. Kahit malakas ang ungol. Walang saysay. Ito'y pagtatago lamang ng kanyang pagkakasala. Kung ebidensya ang hanap nyo, eto, ipapakita ko. Ito ay... Ang ganitong klase ng lason, hindi lang sa mga kumaapektado, pati normal na tao ay maapektuhan. Mabisang gumagana kahit sa malulusok. Kahit maliit na sugat meron ka, kapag kumapit na, didikit ng matatag sa iyong balat. Magdudulot ng matinding pangangati. Hanggang sa makalmot mo ng lubusan. At totoo ang pangalan ng lason na ito. Tulad ng hamog sa umaga. Araw-araw may sisirain sa katawan. Unang araw, puso ang tatamaan. Ikalawang araw, magdudulot ng kabalisahan. Sunod ang baga at bato. Wawasakin ang lapay, atay at sikmura. Hahadlangan ang hininga at tubig. Sa huli, kukunin ang kaluluwa. Ang ibig sabihin niyo po sa tatay ko. Huwag kayong mabahala dito, kakaiba talaga ang lason na ito. Pero may lunas pa rin ito, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ang hamog sa umaga. Pag sumikat ang araw, agad itong mawawala. Basta't wala pang 9 na araw, maalis pa ang lason, at gagaling na ang lahat. Sige. Pero si Echu ay matanda na, kaya kailangan pa ng pampalakas na gamot. Yun pa ring reseta na nabanggit ko, 1 dosena kada araw, pakuluan ng 7 araw. Pero si Liu, hindi magiging swerte. Bakit mo ako tinitingnan? Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Huwag mong isipin na dahil lang sa sinabi mo, na walang katuturan, ay mahuhulog ako dyan. Hindi ako magpapaloko. Madaling pag-usapan ng ebidensya. Ang lason na ito, bagamat walang kulay at lasa, ay may isang bagay na dapat tandaan. Ang iyong amo ay maaaring hindi nagsabi sa'yo. Kung ano, iyon ay ang lason na ito ay hindi dapat pumasok sa sugat. Kapag pumasok ito sa sugat, hindi lamang ito mag-iwan ng bakas, kundi lalason din nito siya. Mas importante, ang epekto nito ay mas mabilis kaysa sa iba. Napansin ko ang iyong mga sintomas. Ay mas malala pa kaysa kay Echu. Simula ba ngayong araw, nararamdaman mo na ang panghihina sa buong katawan na may mahinang mga braso't binti? Ikaw ay nasa huling yugto na ng pagkalason.
Hirap sa paghinga. Kapag lumipas ang bukas, kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Ang iyong buhay ay nasa panganib. Lynn, iligtas mo ako, ayokong mamatay. CJ, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa'yo? Si Young Master Bai ang nagpadala sa akin. Para lasunin si Chu, ito ay upang pigilan ka at ang pamilya Chu, hanggang sa bumagsak ang kumpanya ni Jiang Fixie. Sino ka? Kumusta si Fixio? Nawawala si Boss Lin. Ano? Anong nangyari kay Jilin? Nawawala ang asawa ko, malamang ay dinukot siya. May mga sospek ba sa pagdukot? Tiyak na may kinalaman ito sa pamilyang Bai. Sige, naiintindihan ko. Sasalihin ko ang buong pamilyang Cho sa paghahanap. Lynn, tulungan niyo ako, ayokong mamatay. Jilin, anong gagawin natin? Dalhin niyo siya sa presinto. Kung ganun, Huwag kang mag-alala. Hindi konektado ang lason niya dito. Hindi ito dahil sa lason. Ang sugat niya ay resulta lamang ng masamang pamumuhay. Nay, saan mo ako dinadala? Hindi mo ba sinabing may nangyari kay tatay? Pirmahan mo ang 2 kontratang ito. Ano? Gusto mo nang ilipat ko lahat ng shares sa inyo ni Bai Wuyu? Kung alam mo na, pirmahan mo na agad, para hindi ka maghirap. Huwag kang umasang makahingi ng tulong, espesyal na ginawa ang kwartong ito para sa'yo. Inay, mas mabuting bumalik ka na. Ang pakikipag-alyansa mo sa pamilya Bai ngayon ay isang malaking pagkakamali. Nagkamali ako, ni hindi ka nangatanggap ng pamilya Jiang. Kahit nandoon ka pa sa pamilya Jiang, anong karapatan mong pintasan ako? Gaano kalakas ang impluensya ng pamilya Bai ngayon, alam mo ba? Ikaw at ang walang kwentang yan, kahit may tayo mo pa ang kumpanya, ano ang silbi niyan? Tagahiraman ka lang ng damit. Kung ganoon, mukhang kulang ang alam mo kay Linyi. Kilala ko ang walang kwentang yan, ng husto. Ngunit ikaw, dahil sa ating relasyong ina at anak, pirmahan mo na lang ang kontrata. Agad-agad, maiiwasan mo ang problema. Ikaw, naghahanap ka ng gulo. Inay, pakawalan mo na ako agad. Kapag hinanap ako ni Linyi, hindi mo akalain ang mangyayari sa iyo. Hindi mo ito makikita. hindi talaga nakikita ni Binibining Jiang ang sitwasyon, ang kalagayan. Pag-isipan mo ito. Kung kaya naming gawin ito nang walang nakakaalam at madala ka rito. Akala mo ba mahahanap niya ito? Tigilan mo ang panaginip. Anong gusto mo? Ano? Malalaman mo rin agad, Binibining Jiang. Dahil ang walang kwentang yan, ay nang-ahas na gawin akong hindi lalaki. Subukan natin kung ang pinakamaganda, sa Yun City, ay makapagpapanumbalik ng aking kapangyarihan. Walang hiya. Huwag kang mabahala, Binibining Jiang. Kahit hindi ka, magustuhan ko. Marami akong tauhan sa labas. Gusto nilang masubukan ang pinakamaganda sa Yun City. Mula pa noon. Lumayas ka. Layas ka. Binibining Jiang, huwag kang kabahan. Ngayon, espesyal kong ihinandog ang Super HD na telepono para sa'yo. Sisiguraduhin kong makukuha nito bawat detalye ng malinaw. Lumayo ka sa akin. Pagdating ng panahon, magiging global ito. Tiyak na magiging sensasyon si Binibining Jiang. Kung may gustong exciting si Binibining Jiang, tiyak kong tutuperin. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa sitwasyong ito. Patayin mo siya para sa akin. Mag-ingat ka. Tatay, tulungan mo ako.
Anong klaseng tao pinasukan mo? Ngayon ang pamilya Chu, pamilya Ye, pamilya Lin at pamilya Wa ay lahat nasa likod natin. Buong mundo ng negosyo ay laban na sa pamilya Bai. Isang basura na tulad mo. Ang pagpapanatili sa iyo ay lason. Ipapahamak kita ngayon di. Huwag. Ayokong mawala ka dahil sa isang talunan. Hindi kita maaaring mawala. Hindi mo ba siya kinamumuhiya? Pero mas mahalaga sa akin ikaw. Ang pamumuhay ng ganito para sa kanya ay mas masahol pa sa kamatayan. Tama ka. Mahal, simula ngayon, palagi mo akong isama. Linyi. Gusto kong magkaanak kasama mo. Sige, gawin na natin. Paano ko ito magagawa mag-isa?